Napalunok ako sa kanyang tanong. I was hurt by his question pero mukhang ito na nga yung pagkakataon para matapos na ang lahat at mapalaya na namin ng isa't isa. Kapag ba pinakawalan kita, nakakasiguro ka na ba na pahalagahan ka na lalaking iyon? Na magiging masaya ka sa piling niya at hindi sasaktan kailanman? He asked again with emotion. No, it's not like that. Hindi sa gusto kong sumama kay Lucas, kaya ako gusto makipag-walay sa iyo, Sandro. Mas gusto ko lang matahimik na tayong dalawa at maghimalaya na. In that case, baka sakaling mahanap natin ang totoong saya. Gusto kong sabihin iyon sa kanya pero mas pinili kong huwag na lang. Sandali akong pumikit at pagkamulat ay mahina naman akong bumuntong hininga. Yes, I love him. Mas mahal ko na siya kaysa sa'yo. I replied. Nanginig pa ang boses ko but no, it's just a lie. Dahil mas mahal kita kaysa sa kanya. Mas mahalaga ka sa akin, higit kanino man. Naramdaman ko nila ang pagluwag ng kanyang pagkakahawak sa pulsuhan ko nang marinig ang sagot ko. Hanggang sa tuluyan na niyang pinakawalan ang braso ko. Nakausap ko na rin sa attorney kanina about the trial. And don't worry, hindi na kita bibiguin pa this time. I'll be there in the court tomorrow afternoon. And after Sandro said that, mabilis na itong lumabas ng living room at iniwan ako mag-isang nakatayo. Hanggang sa narinig ko na lang sa labas ang pagtunog ng sakyan nito at ang pagpapatakbo, papalayo. He left me inside the house and I was crying alone in the middle of the night. My hands were trembling while driving, clutching the steering wheel tightly. It's already midnight and I don't know where I should go now. Pero makalipas ang ilang minutong pagmamaneho'y namalayan ko na lang ang sarili ko na nakahinto na sa parking lot na isang bar na pag-aari ng isa sa mga naging kaklase ko noong college. Pagkapasok ko sa loob ng bar, konti lang ang mga customers sa loob. Nasa mahigit 10 lang yata. This club is private and luxury, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit tama lang ang dami ng mga customer gabi-gabi. Dito rin ako pumupunta palagi tuwing nag-aaway kami ng asawa ko dahil sa peke kong pangangaliwa. Ang inakala niyang nakitulog ako sa kunwari ay kabit ko ay walang katotohanan iyon dahil dito ako dumediretso. Sinasabi ko lang naman sa kanya na pupuntahin ko ang kabit ko ay para saktan lang siya. Pero ang totoo ay wala talaga akong kabit na pinupuntahan o kahit na sinong babae pa. I just wanted to hurt her. But now here I am again. Pero kung dati na gusto ko lang siyang saktan, kaya ako pumupunta rito. Ngayon naman ay iba na dahil ako na ang nasasaktan, kaya ako napadpad na naman sa bar na ito. I was hurt right now. Pinipigilan ko lang ang emosyon ko pero hindi ko alam kung hanggang anong oras ko ito kayang pigilan. Pagkaupo ko sa stool bar ay agad akong sumanya sa bartender. Katulad pa rin ba ng dati, sir? The bartender asked. No, I want a strong one this time. Give me 1 bottle. Okay, sir. Just give me a minute. Makalipas ang ilang sandali nilagay na sa harap ko ng bartender ang isang bote ng vodka kasama na isang glass at ice cubes. Pero imbis na isalin ko pa ito ay mas pinili kong diretso inumin ang mabuksan ko. Nakatatlong lagok ako bago ako napayuko at tuluyan na lumabas ang emosyon mula kanina ko pa pinipigilan. My tears started to fall. Yumuyugyug na rin ang balikat ko. Jessica, my wife. I sobbed. I couldn't help it. Tom, why does it hurt like this? Hindi ko dapat na nasasaktan ng ganito. Dapat maging masaya na lang ako para sa kanya dahil itong gusto niya mangyari. Palayain ko siya para maging masaya na sa iba. Pero hindi ko alam na ganito pala kasakit yun. Ang sakit i-give up na lang siya ng ganoong kadali. I feel like my chest is about to blow up. It feels like a sharp dagger has stabbed my heart multiple times. I love her. I love my wife so much pero hindi ko malang naparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Dahil sa simula pa lang ay puro pasakit ang binigay ko sa kanya gawa ng aking paghihiganti. Kung pwede ko lang sana ibalik ang oras ay baka ginawa ko. Hindi ako dapat na nagiganti sa simula pa lang. Hindi ko siya dapat sinaktan. Dapat kinalimutan ko na lang ang pangyayari 20 years ago. Hindi ako dapat na nagiganti dahil wala namang kinalaman ng asawa ko. Pero sa mga oras na ito ay gusto kong sasihin sa Chairman Rojun. May alam pala siya tungkol sa buong pagkatao ko but he didn't tell me. Kung sinabi niya sana sa akin na maaga ang buong katotohanan tungkol sa totoong pagkamatay ng lolo ko, baka sakaling hindi pa kami humantong sa ganito ng asawa ko.
Pero kasalanan ko pa rin talaga lahat dahil nagiganti ako at talagang sa asawa ko pa. Sa babaeng mahal ko. Ngayon kahit magsisi ako ay huli na ang lahat. I can't buy time. Hindi ko pwedeng bilhin ang oras para ibalik ulit sa simula. Pero kung pwede ko lang sana bilhin, ibabalik ko ang oras sa unang pagkakataon na nakilala ko siya. Sir, ayos lang po ba kayo? Rinig kong tanong ng bartender sa akin. Don't mind me. I'm good. I replied without looking at him. Muli kong tinungga ang vodka papunta sa akin bibig at lumagok ng 3 beses. Nang muling maibaba ang bote, ay inilabas ko ang wallet ko at binuksan ito. Umungad sa akin ang aming wedding picture. I'm sorry for hurting you. May akong pagkausap sa wallet ko, tinaplos ang kanyang mukha sa litrato. Hindi ko inaasahan na mamahalin ko ng ganito ang babaeng ito. Dahil sa simula pa lang ay pinigilan ko na ang sarili ko na huwag siyang bigyan ng atensyon. Iniwasan ko siya dahil ayoko magkaroon siya ng puwang dito sa puso ko. Ang tingin ko sa kanya dati ay isa lang brat na apo ng boss ko. And I know sa simula pa lang ay alam ko nang may gusto na siya sa akin, kaya nga todo iwas ako dahil ayoko mapalapit siya sa akin. Pero aminin ko man o hindi ay alam ko sa sarili ko na simula pa lang ay nakuha na niyang atensyon ko. Kaya lang, nang alukin ako ni Chairman sa kasal na gusto ng apo niya ay hindi ko mapigilan ang makaramdam ng galit. She's a brat. She gets what she wants. Nakukuha niya lahat ng gusto niya sa isang sabi lang. Kahit lolo niya ay nagagawa niyang mapasunod sa kanya ng basta-basta. Kaya naman nang makasal kami, naisip kong sa kanya na lang magiganti. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi ganoong kadali ang buhay, na hindi lahat ay nakukuha sa pera katulad ng kung paano namatay ang lolo ko na hindi malang nabigyan ng hustisya dahil namatay sa lupain ng mayaman na kanyang lolo. Pero sa kalagitnaan ng aking paghiganti, ay hindi ko akalain na mahuhulog ako sa kanya. Ang iniiwasan kong maramdaman dati ay nabuhay. Hanggang sa ito'y lumalim na siyang hindi ko lubos na inaasahan. Chum, why did I fall in love with her so easily? Tuwing nakikita ko siyang nasasaktan at umiiyak dahil sa akin, ay mas nasasaktan ako. Yes, nasasaktan din ako kapag nakikita siyang nasasaktan. Pero mas nasaktan ako at para kong dinurog nang maabutan siya sa isang kwarto na may lalaking kasama at nakapatong pa ito sa kanya. Hindi ko alam na ang lalaki palang iyon ay walang iba kundi si Lucas de Vera, ang mortal na kalaban ni Chairman Rojon pagdating sa negosyo. Kinain ako ng matinding selos at galit. Sa mga oras na iyon ay namanhid ang isip ko. Parang gusto kong tapusin ang buhay ng lalaking kasama niya. Hindi ko inaasahan na gaganti pa rin siya sa akin kahit na gusto ko na makapag-ayos. And I can't blame her. Dahil kasalanan ko naman talagang lahat. Gusto ko magalit sa kanya, oo, lalo na nang malaman ko na nabuntis siya ng lalaking yun. Sobrang sakit para sa akin nun. I cried silently. Umiyak ako pero hindi ko lang ipinakita sa kanya dahil ayoko magmukhang kawawa sa harap niya at maging katawa-tawa. Para akong dinurog ng paulit-ulit ng malaman na nagpabuntis siya sa iba. Pero sa isang malalim na dahilan, mas gusto ko na lang siyang mahalin at patawarin. Total pareho din naman kami nagkamali at ako naman ang dahilan ng lahat. Mas gusto ko na lang ayusin ang pagsasama namin. Kalimutan ang lahat pero hahantong pa rin pala kami sa ganito. She fell in love with another man and I fell in love with her so deeply. But it's too late now. Ngayon ay huli na lahat dahil hindi na kaya pang ayusin. Kaya ngayon mas gusto ko na lang siyang palayain. Kaysa naman mas lalo pa siyang masaktan sa piling ko. Mas mabuting palayain ko na lang siya. Pero hindi ko mapigilan ang masaktan ng ganito. Ang sakit pala. Sobrang sakit na pakawalan siya. Nasanay na akong kasama siya sa araw-araw kahit na sabihing hindi kami lagi magkasundo. Nasanay na akong nagyayakap siya tuwing gabi at napagmamasdan na maamon niyang muka kapag tulog na siya. Naging hobby ko na yata ang pagmasdan siya tuwing nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa bangungot ng nakaraan. Yes, until now, ay minsan-minsan, dumadalaw pa rin sa panaginip ko ang pagkamatay ni Lola na nagawang magbigti ng ganoon kahit nasa wheelchair na. Nagawa nitong itali ang kanyang leeg sa bintana at kapag napapaniginipan ko yun, nahihirapan akong huminga pagkagising. Pero tuwing bubungad sa akin na magandang mukha ng asawa ko, kumakalma ako. Kaya naman naging hobby ko na napagmasdan ang kanyang magandang mukha. Pero mukhang hindi ko na yun magagawa pa.
Hindi ko na magagawa pang pagmasdan muli ang kanyang maamong mukha. And now here I am, bumalik na sa akin ang mga pasakit na ipinaramdam ko sa kanya dati. Ganito pala talaga kasakit yun. Sobrang sakit, parang gusto ko nalang patayin ang sarili ko para hindi ko maramdaman pa ang ganitong klase ng sakit. Muli kong tinungga ng inom ang bote ng vodka na ngayon ay kunti na lang ang laman. Hanggang sa bigla na lang na may pumigil sa braso ko. Hey bro, damn it, you look best. Si Alvin na naupo sa tabi ko. Siya dati kong kaklase at owner nitong club. What's the problem? The heck, are you crying? Gulat itong tanong ng silipin ng mukha ko. Pero imbes na sumagot ay inagaw ko na lang sa kamay nito ang vodka at muling ininom. Handa ako makinig bro. Sige na, ikwento mo sa akin kung ano man yan. Dahil mas lalong masakit yan kung kikimkimin mo lang na mag-isa. I ignored him. Pinagpatuloy ko lang ang pag-inom. Family problem ba yan? Is it your wife? Siya lang naman ang pamilya mo. So kung family problem yan, I guess siya nga. Or pwede rin si chairman. Ano, nag-away na naman ba kayo ng wife mo? Hindi ko pinansin si Alvin. Wala akong oras para magkwento. Mas lalo lang ako masasaktan. And yes, wala na akong tinatawag na pamilya dahil yung umampun sa akin ay sumakabilang buhay na rin 4 years ago. One bottle again, please? I said to the bartender. Tom, bro, lasing ka na. Hindi ka pa naman sanay uminom tapos ngayon magpapakalasing ka ng todo? Napailing na lang si Alvin sa akin at malakas na napabuntong hininga. Pinanood na lang ako nito sa pag-iinom habang napapailing. At dahil hindi naman ako sanay uminom ay hindi nagtagal, bumagsak na din ang katawan ko sa kalasingan. Nang magising ako'y umaga na at nakahiga na ako sa loob ng kwarto at nang mapatingin ako sa orasan ay 10:46 a.m. na pala. Bro, si Alvin ang bumungad sa akin paglabas ko ng room. Buti na ba't gising ka na? Nabigatan sa yung staff ko para buhatin ka sa kwarto kagabi ah. But now, I understand kung bakit nagpakalasing ka kagabi. Masaklap nga pala talaga nangyari sa'yo. Kumunot ang noo ko. What do you mean? Tinapik-tapik naman ni Alvin ang balikat ko at sumabay sa akin sa paglalakad. Ayos lang yan bro. Masakit nga naman talaga iyon. Ikaw ba namang makita ang gano'n ng asawa mo? Baka nga kung ako ang nasa katayuan mo ay napatay ko na lalaking yun. I don't understand what you're talking about. Ano bang pinagsasasabi mo? Alvin sigh. Mukhang hindi mo pa alam. Pero kalat na kalat ng video ng asawa mo sa internet. What? Bigla ako napahinto at mabilis na napaharap dito. What kind of video? I can't tell. Panoorin mo na lang. Trending na nga ngayon. Milyon na agad ang views in just 30 minutes. Inakala kong pagkagising ko'y nakauwi na si Sandro pero bigo ako dahil mag-iisa pa rin ako sa loob ng bahay. I texted him but he didn't reply. I called him but he didn't answer my phone call. Hindi ko lang mapigilan na mag-alala sa kanya dahil hindi siya umuwi buong magdamag. And hindi rin alam kung totoo ba yung sinasabi niyang pumapayag na siyang maanaw ang kasal namin at darating siya sa korte sa oras ng trial. Naisip ko naman puntahan ulit si Lolo para kausapin na ito dahil baka sakaling kumalma na. Kaya naman kinabukasan ay medyo maaga akong gumising at naligo. Pero saktong pagkatapos kong magbihis ay siyang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell ang narinig ko. Nagmamadali naman akong bumaba ng stairs at lumabas ng bahay. Akala ko kung sino na ang bisita pero pagbukas ko ng gate ay nagulat ako nang bumungad sa akin ang napakaraming mga reporters na agad na nagsilapitan nang makita ko. Jessica Sevilla, ano mo sasabi niyo sa pagkalat ng inyong video? May katotohanan bang video na yun? Dinumog na ako ng mga reporters at pinaulanan ng mga katanungan. May isang humila sa braso ko para tuluyan na ako makalabas ng gate at nang makalabas ay agad nila akong pinalibutan. Bakit mo nagawang pagtaksalan ng iyong asawa? Hindi ba naging maganda ang pagsasama niyo? At sinong lalaki na sa video na kasama mo? Maaari mo bang sabihin sa amin? Para akong biglang nahilo dahil sa pag-flash ng mga kamera papunta sa akin at sunod-sunod na tanong. Matagal mo na bang pinagtataksalan ng asawa mo? Muling tanong pa ng isang reporter. Kahit parang umiikot na ang paningin ko, ipinilit ko pa rin tingnan ng mga reporters. Ano bang video ang pinagsasabi niyo? Nalilito kong tanong at biglang kinabahan. Mas lalo namang nagkagulo ang mga ito sa sagot ko. So, ibig niyo bang sabihin ay hindi niyo pa napapanood? May video kayo kung saan nakikipagtali kayo sa isang lalaki pero mukha niyo lang ang malinaw na ipinapakita sa video dahil naka-blurry ang mukha ng lalaking kasama niyo. I froze.
Para akong nanigas sa aking kinatatayuan dahil sa narinig. Did Lucas upload the video? No way. Marahas akong umiling. No! Nagkakamali lang kayo. Hindi ko yun. I shouted at them. Akmang tatakbo na ako para pumasok muli sa loob ng gate nang mabilis akong hinarangan ng mga reporters. Pero mukha niyong nasa video. Imposibleng hindi kayo yun. Nagsisisi na ba kayo ngayon sa inyong kataksilan? Sa anong dahilan at nagawa niyong pagtaksilan ng inyong asawa? Hindi ba siya naging mabuting asawa sa iyo kaya hindi ka na kontento sa kanya? Bakit hindi mo pa-amin sa amin na ikaw nasa video? Nagsisisi ka na ba ngayon? Alam ba na lolo mo mga ginagawa mong pagtataksil sa asawa mo? Patuloy pa rin na tanong ng mga reporters. Napapikit ako at napahawak sa ulo ko dahil sa pagkahilo. Shit, mukhang babagsak ako anumang sandali. Stop! Please stop asking me. Mahina ko sagot at muntik nang bumagsak dahil sa pagkahilo. Pero buti na lang ay may mabilis na bisig ang sumalo sa akin. Nang tingnan ko kung sino ay walang iba, kundi ang kaibigan ko sa Alvin, kasama nito si Bea at Hailey. Stop harassing my best friend. Walang katotohanan yung mga paratang nyo na siyang babaeng nasa video. It's just edited. Sigaw ni Hailey at hinarangan na ako mula sa mga reporters kasama ni Bea. Let's get inside. Inalalayan na ako ni Alvin papasok ng gate. Pero bigla na lang humabol ang mga reporters at binangga ang nakaharang na sina Hailey at Bea. Sige, pumasok kayo dito. Idademanda namin kayo ng trespassing. Alvin yelled at the reporters who entered the gate. And they stopped. Kanya-kanya ng atras palabas na tila natakot naman kahit papaano. Inalalayan na ako ni Alvin papasok sa loob ng bahay at pinaupo sa couch. Sandali pa ako napapikit para pakalmahin ang sarili ko mula sa pagkahilo. Tom, siguradong yung tarantadong Lucas na yun nagpakalat ng video. Sabi na nga ba hindi mapagkakatiwala ng lalaking yun? Look what he did to you. He betrayed you by uploading that dumb sucks video. Sermon sa akin ni Alvin na malakas pang napabugo ng hangin at tila galit na galit. Hindi ko na napigilan ang panunubig ng mga mata ko at tumayo na nang mawala ang nararamdaman kong pagkahilo. Oh, saan ka pupunta? Alvin asked. Hindi ko ito pinansin at patakbo na ako umakyat ng stairs. Pagkapasok sa loob ng kwarto ay agad kong hinagilap ang phone ko at binuksan ito. Parang nanginginig pa mga kamay ko nang isearch ko ang pangalan ko sa internet. Nang makita ang nasabing video, napahigpit ang hawak ko sa phone ko lalo na nang mabasa ang caption. Jessica Sevilla, the granddaughter of Chairman Rodjun, is having sex with another man in a hotel. My lips parted for a moment. Mukhang nangyari na nga ang kinatatakutan ko. I click the play button. At totoo nga na ako ang nasa video dahil malinaw na nakikita mukha ko. Pero yung lalaki nakapatong sa akin ay nakablurry, kaya hindi makikilala ang mukha. 15 seconds lang ang haba ng video. Nakahiga ako sa kama at nakapatong si Lucas sa akin habang marahan na gumagalaw sa ibabaw ko. Hindi naman kita ang hubad naming katawan dahil pareho kaming nasa ilalim ng kumot at tanging ulo lang ang lumalabas pero sapat na iyon para mahalata kung anong ginagawa namin. Sinubukan kong basahin ang mga comments sa video pero pinagsisihan ko lang dahil lahat ay negative comments. Puro mga masasamang salita tungkol sa akin na ang landi-landi ko raw. Sana karmahin daw ako at dapat daw ay ipakulong ako ng asawa ko dahil deserve ko iyon. Para ako nanghihina at nabitawan ng phone. Marahas akong umiling kasabay ng pagtulo ng luha ko. No, this is not real. Imposibleng siya may gawa nito pero kung hindi siya, sino? Siya lang naman na may sex video namin. Muli kong dinampot ang phone ko at agad na tinawagan ang number ni Lucas pero nang mag-ring ay hindi ko inaasahan na bigla ako nitong binabaan. What's wrong with him? Naiiyak kong tanong at muli ko itong tinawagan pero binababaan pa rin ako. I texted him. Nagpadala nila ako ng mensahe at sinasabing sagutin niya ang tawag ko dahil gusto ko siyang makausap pero nang tawagan ko ulit ay ganoon pa din. Pinapatayan niya pa rin ako. Kaya naman sa inis ko ay malakas kong binalibag ang phone ko sa loob ng kwarto at napaupo na lang sa kama. Tuluyan na akong napaiyak. Akala ko pa naman ay hindi siya seryoso sa kanyang sinabi na i-upload niya ang video namin. Akala ko ay panakot niya lang iyon sa akin pero bakit siya ganito? Talagang tinutuungan niya. And now it's ruined me. Sinira na nga niya ako kay Lolo pati ba naman sa lahat ay sisiraan niya ako? Damn it. I trusted him but now he betrayed me. Jessica? Beshi?
pagtawag ng mga kaibigan ko sa labas habang kumakatok sa pinto. Please open this door. Papasok kami. Stop crying, Jessica. You're pregnant. And don't worry about the video. Humingi na ako ng tulong sa kakilala ko para madalit iyon. Alvin said. I ignored them. Tahimik lang akong umiyak. Paano na ako nito? Ano na sasabihin ko kay Lolo? I'm sure napanood na rin nun ang video at baka inaabangan na rin ng mga reporters ang kanyang paglabas. Bala ko pa naman mag-sorry pero mukhang isusumpa na talaga ako ni Lolo. Sa kalagitnaan ng pag-iyak ko, tuluyan ang nabuksan ng mga kaibigan ko ang pinto at nagsipasukan sa kwarto. Dashi! May pag-aalangan na usal ni Hailey at Bea na agad nang naupo sa tabi ko pero parang hindi na alam kung paano ako dadamayan. Agad naman lumuhod sa Alvin sa harap ko at sinilip ang mukha ko. At nang makita ko luhaan ay isang malalim na buntong hiningang pinakawalan nito at hinawakan niya ang mukha ko. Hush now. Hindi solusyon sa lahat ng problema ang pag-iyak. So please stop crying. Oo, wala din ang video na iyon. I promise, gagawa ko ng paraan para mawala yun at mapalabas na edited lang. Pagpapatahan nito at marahan na pinunasan ng luha sa pisngi ko. Alvin, di ba magpinsan kayo na Colin? Pwede mo ba siyang tawagan at sabihin na gusto ko makapagkita sa kaibigan niya? What? Agad na nangunot ang noo ni Alvin. The heck, Jessica? Bakit ka pa makikipagkita sa lalaking yun? Look, what he did to you? Siguradong siya ang nag-upload ng video niyo. Please, Alvin. Huwag mo na akong sermonan pa. Just call your cousin. Gusto ko itanong kay Lucas kung paano niya nagawa sa akin to. Tom, no. Hayaan mo ako makapagkita sa lalaking yun at nang magkasubukan kami. I will teach him a lesson for hurting you like this. Please naman, no. Gawin mo na lang kasi sinabi ko. Mas gusto ko akong humarap sa lalaking yun. Napahilamos na lang si Alvin sa sariling mukha at napilitang tumango. Okay, give me a minute. Tatawagan ko na. And he stood up. Pero hindi pa nakakalapit sa Alvin sa pinto para lumabas nang bigla na lang na may patakbong pumasok. Jessica! Jessica! Si Sandro na humahangos. Nang makita ko nito ay agad na lumapit sa akin at lumuhod sa pinagluhuran ni Alvin kanina para pumantay. Are you okay? He asked me worriedly. Sandro, naiiyak kong usal. I need your help. Please, tulungan mo akong magpaliwanag kay Lolo. Sandro hugged me. Okay, hush. I will help you. I promise. Napayakap na lang din ako pabalik sa kanya at napaiyak na sa kanyang balikat. Sa tulong ng mga kaibigan ko ay matagumpay kaming nakaalis na Sandro nang hindi hinahabol ng mga reporters. Dahil imbes na sa sasakyan namin humabol ay mas piniling doon humabol sa kotse na sinasakyan nila sa pag-aakalang doon ako nakasakay. Natawagan ko na ang lolo mo at sinabing pupunta tayo ngayon sa kanya para makausap siya na maayos. Sandro said while driving. Ano sabi niya? Mas lalo ba siya nagalit sa akin dahil sa video? Napanood niya na ba? Saglit akong tiningnan ni Sandro bago binalik ang tingin sa pagmamaneho at isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan. Yes, mukhang alam na niya. But don't worry, mukhang hindi naman siya galit sa'yo. He asked me if you're okay. Huwag daw kitang pababayaan na mag-isa dahil baka kung ano pa mangyari sa'yo lalo't buntis ka. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi ni Sandro or pinapakalma lang niya ako pero kahit papaano ay nabawasan ang takot ko. Pagdating namin sa parking lot ng building ay para akong nakahinga ng maluwag nang wala akong makita mga reporter na nakaabang. Pero imbis na sa entrance kami pumasok, mas pinili namin ni Sandro na dumaan na lang sa secret door dahil nga nandoon lahat ng mga reporters sa harap ng building at siguradong pagpipiyastahan kami oras na makita kami at doon pumasok sa entrance. Pero pagkapasok naman namin ng building ay halos lahat ng mga employees na nadaanan namin ay napapatingin sa akin. Hindi normal na tingin dahil may napansin pa akong nagsikuhan nang mapadaan kami ni Sandro at otomatikong napatingin sa magkahawak na kamay namin. Yes, magkasalikop ang kamay namin ni Sandro nang pumasok kami. Hindi niya ako binitawan kahit na maraming napapatingin at nagbubulungan. I'm sure about sa video. Baka nagtataka sila kung bakit magkasundo pa rin kami ng asawa ko kahit may ganoong video na ang lumabas. Pagdating namin sa harap ng nakasaradong pinto ng opisina ni Lolo, ay agad na kumatok si Sandro. Pero wala namang sumasagot mula sa loob. Sandali. Pagpigil ko sa kamay ni Sandro nang akmang pipihitin na nito ang doorknob. Ano kaya kung
Dito na muna ako maghihintay sa labas at ikaw na munang kumausap kay Lolo. Baka kasi kung ano pa mangyari sa kanya kapag makita ako. Natatakot na ako na baka atakihin ulit si Lolo. Sandali namang napatitig sa akin si Sandro and he let out a deep sigh again. I already talked to him. Alam na niya na papunta tayo dito para makausap mo siya. So don't worry. Just trust me, okay? Kahit sobrang kinakabahan wala na akong nagawa kundi tumango. Sandro opened the door pero pagpasok namin walang katao-tao sa loob ng opisina ni Lolo. Sandro, akala ko ba nandito si Lolo? Mukhang umalis sa chairman. Sandali, tatawagan ko lang muna. Napahinto si Sandro sa pagsasalita ng mapatingin sa ibabaw ng table at pansin kung pagkunot ng noo nito. Hanggang sa bigla na lang ito lumapit at dinampot ang isang newspaper. O bakit? Anong meron? Kinakabahan kong tanong pero imbis na sagutin ni Sandro ang tanong ko ay bigla na lang humigpit ang hawak nito sa newspaper. Kaya naman hindi na ako nakatiis pa at sumilip na para makita kung ano ang meron. At ganoon na lang kanyang reaksyon. Pero bago ko pa makita kung ano ay mabilis na nitong itinapon sa loob ng trash can. Teka, ano ba yun? Bakit ayaw mo ipakita sa akin? Wala namang kwenta. Huwag mo nang tingnan. Come here. Maupo ka na lang habang hinihintay natin ang lolo mo. Hinila na ako nito papunta sa couch para paupuin pero mabilis kong inagaw ang kaway ko at patakbon lumapit sa may trash can na kanyang pinagtapunan. Mabilis kong kinuha ang newspaper at binuksan para makita kung anong meron. Pero pagbukas ko ay agad na bumungad sa akin ang litrato ni Lucas kasama ng isang magandang babae. DX Group, Lucas De Vera is now engaged to SG Corporation Heiress, Digna Sandalian. Hindi ko alam kung ano ba dapat kong magiging reaksyon sa akin nabasa. Basta nakatitig lang ako sa litrato ni Lucas kasama ng babaeng nagngangalang Digna. He's engaged. And Tom, he's a liar. Nagkamali nga ako ng akala sa kanya. Hindi pala siya mabuting tao. Hindi ko inaakala na ganito siya kasama sa akin. Matapos ako siraan sa lahat ay malalaman ko na lang na engaged na pala siya. Akala ko pa naman nakahanda siyang panagutan itong pinagbubuntis ko at gagawin niya lahat para matanggap siya ni Lolo pero isang kasinungalingan lang pala iyon lahat. And now, he finally ruined me. Sirang-sira na ako sa lahat. Siguro pinagtatawanan na niya ako ngayon kasama ng kanyang pamilya dahil naloko nila ako at ako naman sa tanga, paniwalang-paniwala sa kanyang panloloko. Oh, anong ginagawa ng pasaway na yan dito sa loob ng opisina ko? Hindi ko inaasam pambungad ni Lolo sa akin nang makita kong nakaupo sa loob ng kanyang opisina. Lolo, napatayo na ako. Can we talk, Lo? Please, huwag ka na po magalit pa sa akin. Magpapaliwanag naman po. At ano naman ipaliliwanag mo? Naniloko at ginamit ka lang na lalaking yan? At ngayong tapos ka na niyang paglaruan, ay itatapon ka na lang na parang isang basura? Sarkastikong pagputol ni Lolo sa sasabihin ko at agad itong naupo sa kanyang swivel chair bago ako tiningnan ng may galit. Sinabi ko na sa'yo na manlulokong pamilyang yun, pero napakatigas pa rin ang ulo mo at hindi ka nakinig sa akin. Pinabayaan mo ang asawa mo para lang sa De Vera na yun. Tingnan mo kung ano nangyari sa'yo ngayon. Kinawawa ka lang ng lalaking yun. Ngayon ay pati kumpanya natin na apektuhan dahil sa pagkapasaway mo. Pati mga empleyado ng kumpanya ayaw ng tantanan ng mga reporters. Napayuko ako at napapisil sa aking nanginginig na kamay. Sorry po, Lo. Mahina akong usal at parang maiiyak na. Patawarin niyo na lang po. Abort that child. Kung gusto mong mapatawad kita. Nagulat ako sa sinabi ni Lolo. Kung kaya agad ako napaangat ng tingin. Bagyang bumuka sara ang labi ko. Hindi makapaniwala sa narinig. Chairman! Napatayo namang bigla si Sandro. How could you say that, Lo? Gusto mong ipalaglag ko tong ano ko? Hindi makapaniwala akong tanong sa mahinang boses. Hindi ko matatanggap ang batang yan na may dugong De Vera. Kaya mamili ka. Yung batang yan? O ako na lolo mo? Kung yung batang yan ang pipiliin mo, pues, wag ka na magpapakita pa sa akin kahit kailan. Ituring mo na lang ako na patay na. Pero kung ipapaalis mo yan, sige. Kakalimutan ko mga kasalanan mo. No, Lolo. Ayoko po. Hindi ko to pwedeng ipalaglag. At anong gusto mo mangyari? Na ipaako mo sa asawa mo ang anak mo sa ibang lalaki? Ganun ba, ha?
Ba't sumusobra ka naman yata sa asawa mo? My grandfather yelled again. Kaya hindi ko na rin napigilan ang pagtaas ng boses ko. No! Hindi ganun, Lolo. Hindi ko to ipaako sa asawa ko dahil maghihiwalay na rin naman na kami ni Sandro. Kaya-kaya kong buhayin tong bata na mag-isa, Lolo. Ah, talaga? Kaya mong buhayin? At saan ka naman kukuha ng pera para buhayin ang batang yan? May trabaho ka ba? May negosyo? My grandfather chuckled. Huwag ka masyadong mayabang na akala mo'y kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Ni sarili mo nga hindi mo kaya buhayin. Sa luho mo ba naman? Wala kang ibang alam kung hindi ang mag-enjoy lang. Mag-party kasama ng mga barkada mo at maglaspag ng pera. Tapos ngayon ipagyayabang mo sa akin na makikapaghiwalay ka na sa asawa mo at bubuhayin mo na lang na mag-isa yung batang yan? Oh, come on, young lady. Baka magsisi ka lang sa mga desisyon mo na yan. Dahil nasisiguro kong manlilimos ka sa squatter kung ipaglalaban mo pa yung bulok mong desisyon. Halos mamula-mula sa galit si Lolo sa pagsigaw sa akin. Nababahala naman ako na baka atakihin ulit ito. Pues, gagawa ko ng paraan para makahanap ng trabaho. Patutunayan ko yan sa'yo, Lolo. Okay, I'm done with you, young lady. Get out now. My grandfather angrily said. Napaiyak na ako at mabilis na tumakbo palabas ng opisina. Agad namang humabol si Sandro at tinawakan ako sa braso, dahilan para mapahinto ako sa paglabas pa lang ng pinto.